Hello, I'm Greta Tita Gita Mayor. Thank you so much for subscribing this channel. Please don't forget to like, comment, share, so that others will also be equipped about their potential. And if you are new, don't forget to click the subscribe and notification bell so that you will be updated whenever I will upload a new video. In this channel, you will receive Wisdom for Living. We are now on day 306. Knowledge promotes growth. So, yan yung ating topic sa video na ito at ang yung ating title at ang ating text ay makikita sa tingnan natin anong text. Proverbs 23 verse 12. Apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. So, sabi dyan, apply your heart to instruction. Ibig sabihin, you take heed. Ang heart na tinutukoy is the subconscious. Kailangan ay makinig. Ayun, makinig ka sa mga instructions sa'yo. At sabi niya rito, take heed of the words of knowledge. Kailangan mo paglaanan ng panahon, pakinggan, aralin mabuti. So, yun dapat yung ating gagawin. So, para mas clear, maintindihan, sabi rito, the search for knowledge requires effort. You must seek it like a treasure that is precious to you. You cannot touch God's knowledge, however, without diligence and exertion. So, bawat isa na gustong malaman kung ano ba yung gusto ni God sa buhay mo at sino ba si God, ano ka ba, bakit kanya nilikha, ano ba yung kailangan mo, ano bang potential meron ka, may principles na nakasulat sa kanyang salita. So it means yung knowledge about the truth, knowledge about the original idea about you, about God, original idea about your potential, ay pwede mong malaman at pwedeng ipahayag sa'yo ni God, but it requires effort. Yan. So the search for knowledge requires effort. Siyempre, kailangan mong matuto. Kung gusto mong magkaroon ng information na tama about the truth, you need to take time. And kagaya siya ng isang treasure na mahalaga na kung saan bibigyan mo ng panahon, ng effort, ng commitment. Kaya kailangan, kung gusto mo malaman kung ano ba yung tungkol sa'yo, sino si God, at anong dahilan bakit ka nabubuhay sa mundong ito, of course, na makikita yon sa Manual of Life. At kailangan mo ng effort, kailangan mo desisyonan, kailangan mo italaga ang iyong sarili. Ito sabi rito sa Proverbs na kung saan ay sinulat, writer ay si Solomon. So ano yung kanyang sabi? My son, yan ang sinasabi ni Solomon, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. And if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So, maiintindihan mo daw. Now, kapag ka naglaan ka ng panahon, sabi ni King Solomon, so, we know that King Solomon is the wisest king in his time. Bakit siya naging wisest? Ibig sabihin, naglalaan siya ng panahon. Ito sinulat niya eh. Sabi niya, if you accept my words, tanggapin mo, store up my commands, ano iniutos ko sa'yo? Sabi niya, makinig ka pag ito ay mga karunungan. At applying to heart, sabi niya, your heart to understanding. At kailangan mo look for it as for silver and search for it as for hidden treasure. So, ang knowledge ay hindi ibuhulaga sa'yo ni God. O ito na, lahat ng knowledge tungkol sa'yo. O ito na, hindi ganun si God. Hindi siya nagbibigay ng dole out. Kailangan natin ng effort because He is a sovereign God. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, I will give to you the keys of the kingdom, but not to them. It means if you are not interested, if you are not making effort, if you are not taking time to study, then you will never receive knowledge. Siyempre, ang sabi rito ni Solomon, dahil siya ay experienced at alam niya yun, ano yung sikreto para magkaroon ka ng maraming knowledge o kaalaman,
You need to search for it. You need to take time. Kagaya ng isang treasure yan na pinaglalaanan ng panahon. Di ba yung treasure hunting? Lahat ng oras mo mapupunta doon. At naglalaan ng panahon para lang makita, mahanap yung precious treasure na yan. So, it's like a hidden treasure. Then you will understand the fear of the Lord and find knowledge of God. So, it means kailangan mo muna-una mag-decide na gusto kong matuto, gusto kong malaman yung mga truth tungkol kay God, about myself, about who am I. Then, makikita mo, maglalaan ka ng panahon, so marireceive mo, matatanggap mo kagaya nito. Nakikinig ka, so it takes time. Kagaya nito, nakikinig ka pagkatapos nito, you study. It means you study the Word of God every day. Naglalaan ka ng panahon. So it means you go to the church, and that's one way also to acquire knowledge about God. To attend Bible study or care group, that's one way. You are taking effort, you are making effort, you're exerting effort, you are making time, ibig sabihin spending time. So, you need to spend time first, you decide, you spend time, at mag-focus ka. Kasi, mahalaga yung knowledge para ikaw ay lumago. Kasi pag hindi ka ma-equip the knowledge about you, about the right concept about you, about who you are, about what you can do. So the devil will continue to deceive you, will continue to control you because he can only control you in the degree of your ignorance. So, para lumago ka, hindi ka maging ignorante, kailangan mo maglaan ng panahon na para malaman kung ano yung katotohanan tungkol sa iyo. And you have to take effort. May effort ka dapat na gagawin. So, kailangan ng knowledge about yourself, about who you are, about God. So, kung kailangan mo yun, gusto mo yun, ay maglaan ka ng panahon. At kung gusto mo rin maging maayos ang iyong marriage, ito yun, sabi dyan. By wisdom, a house is built. And through understanding, it is established. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. A wise man has great power, and a man of knowledge increases strength for waging war. You need guidance, and for victory, many advisors. Proverbs 24:3-6. So, ang isa daw house, bahay, ay mabelt siya na maayos kung may wisdom yung mag-build. Kung hindi, ibig sabihin ng pag-build ng family, ang pag-build ng isang maayos na family, kailangan ng wisdom, kailangan ng understanding. So, hindi lang pagmamahal, wala tayong nabasang pagmamahal dyan. Kailangan ng understanding, kailangan ng knowledge, understanding, and wisdom. So, nakaraan yung i-share ko is about you. You will grow because of the understanding you receive. So, this time, you will never understand if you don't have that knowledge. So, kailangan makarinig ka ng information about the truth, about sa marriage, principles in life. The Bible has it. Ibig sabihin, kompleto yung Word of God. So, if you want to study about family, about life, about children, about who you are, is in the Bible. So, you need to take time. It's like a treasure. So, the hidden treasure na kailangan ng effort. So, ganun din yung pag-aaral. To gain knowledge, you need effort. To gain knowledge, you need to decide. You need to take time to gain knowledge. So, mahalaga yon na malaman mo at kailangan mo para ikaw ay lumago. At sabi rito, in building a house, sabi niya, building a house and waging war require great effort. They do not just happen. The same is true for storing up things. If you ever canned or frozen fruits and vegetables in the summer to provide for your family in the winter, you know that many long, hot hours precede the final act of putting the finished jars on the shelf. Now, sabi rito yung yung house na i-build ay kailangan ng effort, kailangan ng oras. At yung pagpunta sa labanan, kailangan din ng great effort. Hindi lang yun nangyari, pero kailangan ng planning, ng time. The same is true with storing up things. For example, dito sa atin wala kasi tayong winter eh. So sa winter, kapag sila ay malapit na yung winter, ang ginagawa nila ay naglalaan sila ng panahon para mag-store up ng canned foods o frozen food para time ng winter, ay meron silang makakain. So it takes time. So ganun din yung knowledge. To store up knowledge, you also need to take time and you need to have that effort. Kailangan mong maglaan ng panahon para makastore ka ng knowledge at lalago ka. Hindi ka lalago pag wala kang knowledge. So, ito pa. In a similar manner, removing treasures from the earth is also
arduous and time-consuming. Wells must be drilled before oil can be pumped from the depths of the earth, and great shafts or tunnels must be dug before the mining of diamonds, silver, and other precious metals can be achieved. So, yung mga diamonds, gold, silver, kailangan din ng effort, kailangan ng time, kasi kailangan nila diba, ang sabi, kailangan na para ma-remove yung mga hindi maayos, yung mga basura dun sa kinuha ng mga treasure from the depth of the earth. Ang sabi rito, great shaft tunnels must be dug. Kailangan ng tunnel, kailangan ng effort para makuha yung mga precious metals na yun. So, it takes time and it takes effort. Ganon din yung knowledge. So, kanina pa tayo nag-i-emphasize. So, ito yung mga ginagamit ni Solomon. Ginamit ni Solomon na illustration in digging knowledge, searching knowledge. These are the images Solomon used to illustrate the strength and the dedication you will need to exercise if you hope to gain the knowledge that will advance the unleashing of your potential. So, para magkaroon ka ng knowledge at may release mo yung potential mo, kailangan mo ng panahon, pag-aralan, di ba? Para mag-excel ka sa yung field of expertise, para ma-develop ka sa yung give, kailangan mong hasain at aralin. Kailangan mo ding aralin yung gift mo na yan. Kailangan mo ring aralin anong gagawin mo para mas maging expert ka pa dyan. So, kailangan mo mag-aral. At pag-aaral, searching for knowledge is not easy. It takes time, dedication, commitment, kagaya ng pag-dig ng mga metal o precious metal. So, napakahalaga na maintindihan natin yung effort na commitment na kailangan natin sacrifice to gain knowledge because it will help you grow at paano mo gamitin ang iyong potential. So, you need to have knowledge about your potential so that you will know what to do. So, knowledge must always precede action, or much time and effort will be wasted through misguided efforts and dead-end directions. God, who planned your life and granted you the potential to fulfill His plans, works for and with you when you seek to know Him and to understand and follow His ways. So, kaya kailangan pag-aralan natin kasi yung ways ni Lord, iba sa ways natin. Yung kanyang pamamaraan, iba sa ating pamamaraan. Yung iniisip niya, iba rin sa ating iniisip. So, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So, if you want to have the knowledge about His thoughts, about His plans, about your potential, you need to take time. Take time. You need to have that effort. You need to be committed. You need to decide. Kailangan mong mag-decision. So, knowledge promotes growth. Pag marami kang alam, mas lalago ka. Marami kang alam tungkol sa potential mo, mas lalago ka. Hindi lang na marami kang knowledge. No. Knowledge about your potential, knowledge about who you are, knowledge about what you can do, knowledge how to improve, knowledge of how to become expert in that field that God has designed for you. So, kailangan mo ng effort, kailangan mo ng commitment, kailangan mo ng sacrifices at oras kagaya ng pagdig ng mga precious stone. Ang tanong ko, excuse me, do you want to grow or to improve? Seek wisdom. Yun yung, seek knowledge. Yun yung dugtong niya. So, do you want to improve? Ayan, so, gusto mo ba mag-improve? Ano yung sagot mo? Just leave a comment below. So, that's all for our video today. Thanks for watching. God bless.